paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Duskonoy. Mas moderno, mas malinaw at mas handang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM-TV Miss Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta, tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang FBM-TV sa bawat bukas. FBM-TV Buskonoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. FBM-TV Buskonoy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Okay, muli po ay isang magandang araw sa ating lahat. Sa lahat po ng sa atin ay nakakatanood dito po sa ating programa, ang FBM-TV Online Broadcast. At sa oras na ito ay samahan niyo po kami sa loob po na isang oras na ating gagawin pagtalakay sa mga salita ng ating Panginoon. Ito oras po ay ating pong topic. Ano ito? Nag-iyak kayo sa mga aso. Yan. So, yan po yung ating pag-uusapan yun. Ano ba ang aso? Ano ba ang aso na tinutukoy sa banal na kasulatan? At ngayon, sasako tayo. Yan po yung ating pag-uusapan. Sa Bible, may mga tinutukoy na aso. Ano ang ibig sabihin ng mga aso sa Biblia? So yan, nasa alam na yung ating topic kasi maraming takso kasi ngayon sa ating panahon na hindi nila alam kung ano ang mga kahulugan ng mga sinasalita ng Bible. Dahil, karamihan kasi ng mga nagsasama ay nakatuko sa tulong niyaya, pagpapala. Doon na sila nakatuko. Kaya, hindi nila natatansin
na yung tinutukoy ng Biblia na yung aso, sino na pala? Sino pala ang tinutukoy? Ngayon, ang tanong ay, ano ang tinutukoy o ano ang ibig sabihin ng may aso sa Biblia? Sa Pilipos 3 ang talata 2 ay ito yung sinasabi. Nanang-ingat kayo sa may aso. Yan. Merong itinuturo ang Bible na tayo ay nag-ingat. Nag-ingat kayo sa may aso. Nag-ingat kayo sa may nakasalan ng dalawa. Ano? Meron ka ng tinutukoy na nakasala ng dalawa. Nag-ingat kayo sa may nakikituto. Yan. So, ang pagtutuunan natin ng tangke ay itong dalawa. Nag-ingat kayo sa may aso. Nag-ingat kayo sa may nakasalan ng dalawa. Sa Biblia, ano po ang nalinaw na tinutukoy na aso? At bakit tinutukoy ito na aso? Sa Isaiah 56, ang talata 2 ay 11 ay ganito po ang sinasabi. Oo, ang may aso ay natatakaw. Ayan, hindi ko sa aso yung natatakaw. Sila'y kailanman ay walang kadusuhan. Ayun pala may aso. Natakaw na, hindi ka nakukonsento. At ano ito ay may pastor. Naku, ito ang delikado. Ano po ang tinutukoy ng may aso? Ano sa Bible, ito na yun, may pastor. Naku, delikado pala. Delikado pala ang, maraming pastor ay hindi nila alam na sila pala ay nagiging may aso. Aso. Akala nila sila ay lingkod ng Diyos, na sila ay kulkero. Akala nila sila ay lingkod ng Diyos, na sila ay meron na nakikintahan, meron sila takturan. Ang tanaw nila sa sarili ay nalalingkod ng Diyos. Pero, ang tanaw ng Diyos sa kanila ay may aso. Pero hindi nila alam na sila ay may aso. Hindi nila alam na sila pala ay may aso sa harapan ng Diyos. Bakit kaya sila aso? Kasi natatakaw. Ang kalikasan ng aso ay natakaw. Ang aso, kapag kinakain mo, ito ay walang kadusuhan. Kahit lalaki natin yan, kakain tayo na kakain yan. Kasi ang aso, ang kalikasan, wala kadusuhan. Ang salita wala kadusuhan, sa isang salita yan ay hindi nakukonsento. Walang kakonsentuhan. Kahit nayaman na, meron yung konsera pa rin. Kaya sila ay tinawag na may aso. Ano ang tinutukoy na aso? Noon may pastor. Hindi ito ako nituro yan. Dinadako ko lang po ang talata sa Bible. Ulitin na natin. Oo. Ang may aso ay natatakaw. Sila'y kailanman ay walang kadusuhan. At ang may ito ay may pastor. Ano po ang tinutukoy na may aso? Noon, may pastor. Na hindi na nakakaunawa. Bakit hindi nakakaunawa? Kasi nasilikon lahat sa kanilang sariling daan. Ano yung kanilang daan? Pagpatayanan. Dinagamit ang salita ng Diyos sa sariling paraan. Noon tinutukoy na daan. Pinakakakitaan ang ebanghelyo, ang kanilang sindahan, ang kanilang member ay
ginagawang puhunan. Sila na sinikon lahat sa kanilang paninindaan na nakakatawat o sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanilang takinadan. Akala kasi natin, kapag ang isang tao ay nasasakyan ng traktor, nilkon ng Diyos. Pero ang pansiya, karamihan ay nalaaso. Bakit? Kasi sila ay nasasakaw. Noong panahon ni Sandro, nakikita natin na si Apostol Sandro ay siya ay nagdadala. Ano kay Sandro, kung nakikita natin, nagbigay si Apostol Sandro ng isang matinding dadala. Sa mga nananampalataya. Kasi akala kasi natin, pataka ang isang pastor ay umaasal sa buhay dahil sa kanyang ministry. Akala natin saka ang isang pastor ay nakakaroon ng lalaking sindahan, lalaking church. Kaso nakakaroon ng maraming miyembro. Ang iniisip natin, talagang ito ay lingkod ng Diyos. Lalo na kung yung kanyang sindahan ay aircon. Kaso kung sila natin. Ang tanong kasi ng tao, yung lingkod ng Diyos, noon yung layanan. Kaya karamihan yung nakikita natin, kung sino ang may pera at layanan, laging napaharatan. Spiritual. Kasi ang tanong ng tao, kapag ang tao ay umaasenso ang buhay, dahil sa kanyang ministry, siya ay pinakasihan ng Diyos. Pero hindi alam ng karamihan na kaya talaga ay umaasenso, anong dahilan? Dahil sa kanyang takinadan na ay aso, natakaw sa takinadan. Natakaw saan? Sa kanyang takinadan. Kaya nililihawa ang buhay. Ang tanong kasi ng tao, saka ang tao ay nakakaroon na ari-ari ang kanando. Nasa kanya ang tayoon. Pero wala kaya kanalalalay o kaalam-alam na kaya pala sila ay umaasay ko yung layanan kasi ang lagi ko sa itinuturo ng maraming taktor, lalo na ng desa, ang Diyos ekon layanan. Kaya na eka, tayo ekon sasas layanan. Kasi tayo eka nilkon ng Diyos. Kaya eka kailangan, tayo din eka ay dinilhawa. Pagpanain eka tayo. Naipatuloy nyo? Ano kasi niya? Nag-iyak kayo sa mga aso. Ano ang tinutukoy ng mga aso? Ito mga nagdadawa na nag-iyak kayo sa mga nakakana ng nagdadawa. Bakit sila nakakana? Kasi ginagalit nila ang ministry, ginagalit nila ang salita ng Diyos, hindi para sa katulihan ng Panginoon, kundi sa kanilang sariling hayarin at sariling takinadan. Noong panahon ni Sandro, nakikita natin, ng salitang aso ay ginamit bilang panlalarawan sa nataong naruni sa espiritual at ginagawa ng nakana. Hindi ito tinutukoy sa literal na aso, kundi sa nataong lumalagay sa katotohanan. Nangyayari kasi aking yan po ay lumalagay. Yan. Okay. Ganito ito.
nag-ingat kayo sa ngayon na kapalan ng sasawa. Sa malinaw, nang tinutukoy na na ako, ito ay naya pastor, naya business, naya worker, naya nasasakyan ng ng Diyos, na ang tinutukoy na naya aso. Dahil sila tinutukoy na aso, dahil sila ay nasasakaw. Saan sila nasakaw? Sa sakinasan. Kaya sila ay tinawag na aso. Dahil sila aso, dahil sila ay walang kalusugan. Puro santatala, niyaya, ang laging nakasalim sa utak. Ang kanilang puso, puro niyaya, puro santatala. Ito ang tinutukoy, ito ay tinutukoy sa nataon, sila ginagawa ng gawain sa Panginoon. Ngunit, sa katotohanan ay natuturo ng lalim araw at nagliligaw. Ano ang lalim araw na kanyang tinuturo? Puro santatala. Puro siyaya. Meron sila akong kakayana, konsensya. Puro kayamanan. Ang Diyos kayamanan. Mayaman sa'yo, kaya tayo kayayaman. Kung ikaw nahirap, wala kang Diyos. Ang Diyos mayaman. Siya ang may-ari ng Panginoon. Siya ang may-ari ng lahat. Kung ikaw naghihirap, wala kang Diyos. Paniniwala nila, pag ikaw ay mayaman, nakayo ang Diyos. Pag ikaw ay nahirap, wala kang Diyos. Nakita ko niyo? Yan ang kasalasan niyo itinuturo ng karamihan. Okay, nag-iyak sa mayaman. Duro, ano ang naging duro? Ito yun na nasasakilalan sa natanturo ng Biblia. Na pastor, na bisya, na nagdadawa. Ang kasi, nag-iyak sa mayaman. Duro, yan. Nag-iyak sa religyoso, nagdadawa, na natuturo ng nalisaan. Ano nalisaan? Yung nais na nila, ang nais nila, isaan ang katao. Hindi sila natuturo araw-araw, doktrina. Ang kanila itinuturo, yung eka tayo, naglahan ng eka tayo, nais-eka ng Diyos na nakaroon ng one body, unity, kakaipahin eka natin ang lahat. So, ang tinutukoy na yan nagdadawa na natuturo ng nalindaan. Ano ang nalindaan? Yung itinuturo nila na nagkaipa, nagkalakana, nagkaroon ng unity, kahit nagkakaisa yan aral o paniniwala. Kaya, kinakanya ni Jesus Kristus, nag-iyak kayo sa naya-aso. O yan, pinakita natin kanina, ano ang tinutukoy na ako? Ngayon kaya natin Isaiah 56 ang talata ay talata 11. Oo, ang aso ay nasasakaw. Sila'y kailanman ay walang kalusugan. Walang kakonsentuhan. At ang ito ay naya-pastor na hindi nakakaunawa. Sino ang tinutukoy na ni aso? Noon, naya-pastor. Ano ang pastor? Ito yun na nasasakilanan ng sasawa na tumatayo sa sindahan sa likod ng tortito. Na ang tanyang itinuturo ay puro ziyaya, salpatana, puro katakalan nila. Zinasaya ang kanyang member para ano? Para bigyan ng pera sa kanila. Para sila ang sinilhawang buhay. Sila ay may itinuturo niya na aso. Ngayon natin, si Jesus Kristus, nag-iyak kayo sa naya aso, nag-iyak kayo sa naya
nakakamam ng dalawa. Ngayon, nakikita natin na yung prinsipyo ng Biblia o talata ng Biblia, ito ay nakaangkop pa rin kahit pa sa ating panahon. Halimbawa, una, nag-iyak sa mga natuturo ngayon sa mga tao na salita ng Diyos. Bakit kaya? Dahil hindi lahat ay tunay. Akala kasi natin, noon na tao ay nagtuturo, nangyayari hawak ang Bible, ang nakakaalam natin karamihan ay yung eka ano yan, doktor. Lincoln eka ng Diyos. Ang nakakatakot na sa ating panahon, noon na nagsasakilan ng doktor, Zesya, nandadawa, pero nakikita mo naman, sa talata yung 14, ginagamit ng talata sa Bible. Pero ang totoo, noon ikato, yung handon, o yung pera ninyo sa drupa, yun ay kanyang takay. Nasagot niyo? Nakukunwari niyo sa yan? Ngayon, nandadawa. Kaya ang lalaki ng bahay, nakikita natin. Ngayon, kakansin niya, ako sinasana lang siya, kaya lalaki ang bahay ko. Ako nagkaroon ng sasakyan. Kasi bakit dahil ako ang Lincoln ng Diyos. Kaya ka nagkaroon ng sasakyan, bahay,
Pero ang takson mo ay ang sarap ng buhay, ang lalaki ng bahay. Naya at entonces. Yan ay may aso. Naikatuloy niyo? Kaya di sila sa hindi. Di sila nakikita yung itinuturo ng talata sa talata. Wala kang nakikita na takso na natuturo ng ganito. Kasi bakit? Saka ang takso natakaw sa sakiladan, iiwasan na ito. Ang lagi ituturo na kapatid, mahalin niyo ang Diyos, kung mahalin ka ang Diyos, nagbigay kayo ng malaki sa Panginoon para kayo ay sansalain. Kasi saka kayo ay nagbigay ng malaki sa Panginoon, malaki rin ang isasanti ng Diyos. O, nakita ko na niyo? Sana ko na sinasabi ko? Pero ang totoo, yung pastor ang nakikiyasan, hindi ang Diyos. Nasa tayo? Okay. Ang tunay na Kristiyano ay hindi nasusuka sa kanyan, sino. Kunyari, pastor siya. O kaya, hindi siya. Hindi yun. O kaya, yung kanyang katungkulan. O yung kanyang pananamit na siya ay Kristiyano talaga. O kaya ay mayaman na siya. Ang lahat na siya ay ang bagong kapananakan. At ang buhay na dulay ng Espiritu Santo. Ngayon natin araw ng Diyos sa Iglesia. Ayan, naliya po, ang sandalik tayo, ipakikita ko sa inyo, sa karaan po na isang awitin na kanayuan po kaya kaanipan, tayo po ay nagsandalik sa karaan po na isang awitin na kanayuan. My heart, oh Lord, let it enter through. Cleanse my heart, oh Lord, may I be like you. You are the Father. Lord, nicht ich wach, I pray. Since my heart, oh Lord, may it enter through. Since my heart, oh Lord, may I be like you. Since my heart, oh Lord, may it enter through. Since my heart, oh Lord, may I be like you. You are the Father, I am the Friend. Lord, nicht ich wach, I pray. Since my heart, oh Lord, may it enter through. Since my heart, oh Lord, may I be like you. May I be like you.
Tansuan muna. Okay, tansuan muna sinundan sa'yo sa ating pagdala. Ang tinatalakay po natin ay, eto, sakita natin. Yan. Nag-iyak kayo sa aso. Yan, nag-iyak kayo sa aso. Yan. Akala kasi natin yung aso ay literal. Pero, dahil konsanto na ating sinanda sa kanila, ito ay metaphor na tinukoy ng santo na aso. Yan. Ang araw ng Biblia tungkol sa aso, para sa iglesia, naikan natin yun, Filipos 3 ang talata ay talatang 2. Ito ay paalaala na suriin ang bawat araw at nagsasakilanan ng dalawa ayon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag meron nagsasakilanan sa store ng dalawa, worker, ng Diyos, ang una mong titignan, suriin mo yung kanyang dalang araw. Tingnan mo, na kaya yung araw ng dala niya ay mali, tapos pakikisanahan mo, nahahawa ka. Nahahawa ka na kasusok naman ng Diyos. Hindi yun, sana ka ng sana kahit saan. Tandaan natin, patakaan isang pastor o kaya sandahan, ito ay nasasana-sana, ito ay spiritual na sakikiatin, na kinanunuhian ng Diyos. Kaya, dapat, sinusuri noon na araw na nakikiyanan ng pastor, ng dalawa, inaanan mo kung ano ang araw. Kapag nani ang araw, nanoan mo na. Kasi kung hindi mo itininaluan, nasasahan ka. Dahil yung kanyang espiritu ay espiritu ng demonyo. Ano na ang demonyo? Ang demonyo, hindi yun merong kulay. Ang ibig sabihin ng demonyo ay naling araw. Ang ibig sabihin ng Diyos ay katotohanan. Tamang araw. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, kapag ang isang pastor o ng dalawa ay nakikisana doon sa mali ang araw, anong po ang pinakikisanahan niya? Noon may demonyo na nakatahan sa kanila. Kaya ayaw ng Diyos na nakikisapaan niya anak niya. Kasi yan po sa Corinto, anong meron sa kakaisa, meron si Kristo kanto niya. O anong meron sa kikisapasundo ang templo ng Diyos sa templo ng Diyos-Diyosan. O anong meron sa kakaisa o sa kakasundo ang araw, liwanan at ang kadiliman. O dito na saka sisikas ng araw, tatakas ang dilim. Saka na lang tatakok ang dilim, yung araw, liwanan ay unti-unti umaalis. Kasi hindi pwede nasana. Ganun din po ang naya, naling araw at tanang araw. Ngayon, kung ikaw ay sinasabi mo, sana ang araw ng dalan mo, bakit ikaw nakikisana? Kaya ka nakikisana kahit saan, lahat pinakisanahan mo. Dahil, ang iyong dalang araw, mali kasi. Hindi ka nakakaunawa. Kaya, lahat na lang, pinakisanahan mo. Yan. Tandaan natin, sa paningin ko sa Diyos ay hindi patat na ang isang tao ay meron isang titulo, ano naman, Biblia, pastor, o kaya meron kang asosasyon. Kailangan ay ang kanyang buhay at katuruan ay nakaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano ang kanyang title? Sa unang Juan, sa unang Tesalonica, kapatid at talatang 31, ang sabi ay, ganito, subukin ninyo ang
Susukin ninyo ang lahat ng layas-layas. Ano kasi? Susukin. Hindi sabihin, hindi ko ano nasakyan ng traktor, nakikita ko hindi siya kaya agad. Ang nakikita ko hindi dyan, walang nakalaya kasi tao tayo eh. Pero pagdating sa araw, huwag kang sasala sa kanila. Huwag kayong nakikitahan ni ayaw ka, teko, siko sa latang pwede, huwag kayong nakikisala, yun ang sinusukoy. Teko, siko sa latang pwede. Kaya ano kami, susukin ninyo ang lahat ng layas-layas. Bakit lahat? Hindi na sa araw. Kundi, sa sinuntak ko na yun. Alam ninyo. Ingatan ninyo ang mabuti. Ano ang mabuti? Nung sinusukin ng mabuti ay noon katotohanan. Yun ang iingatan natin. Saan iingatan? Kung ikaw naman, lahat kinakasalahan mo. Wala kang saan iiyak. Kasi lahat sa'yo kinakasalan mo eh. Lalo kang isang dalaing tok-tok na lahat na yan, hindi ko na nakasali, hindi ko na naasawa. Ano saan iniingatan mo sa sarili mo? Lahat isinin nila. Ganun din sa Panginoon. Kung ikaw ay likod ng Diyos, iingatan mo ang sarili mo. At yung ng araw. Na hindi ka nakikisalaluha sa lahat. Inaanan mo kung tama yung araw, noon ka nakikisala. Sandali ang araw, laluan mo to. Kasi bakit? Dahil ikaw ay nagiging kasuklan-suklan sa Panginoon. Kaya ang nadala doon sa Filipios 3:10 ay nanatili tayo. Saan? Sa araw. Tayo ay, ang nadala ng Filipios 3:2 ay nananatiling nahanada. Nasa kahanada. Ano yun? Nag-ingat sa layang-layang araw. Number 1. Ano naman? Nag-ingat sa layak ng dadawa. Ano ang nagdadawa? Layang-taktor. Layang-disya. Layang-nasasakilanan. Nasasanda ka nila. Nag-ingat daw. Bakit? Kasi kung alin ka, kilala ka sa tindahan, o sa isang iglesia, o isang pagtitito, kung sino tayo kilala, noon tatalaan na yan ng daraya at nanloloko. Kung sino tayo nire-respeto, kilala nasasanda ka iglesia, sinatalayan na yan, dulaan. Sinatalayan na yan ng daraya. Kaya kung ikaw wala kang spiritual na discernment, at hindi ka nagdala ka ng Biblia, lahat na nasasakilan ng pastor, o kaya nasasanda ka nila, pinipilala mo. Kasi wala kang di ano eh. Kaya ang akala no, pagkakaan isang tao ay meron hawak-hawak ng sandor. Lalo na, ang husay-husay na lang. Saka natuturo ikaw natataluha, nasasaila ka. Pero ano kasi, sinatalaan nila, natanil lang. Natandaya. Kaya ano kasi, nanatili tayo sa dalisay na salita ng Diyos at sa kanyang tunay na pananampalataya. Nag-iyak ka nila, nagdadawang, nagnaning, layunin. Ano ang naning layunin? Yung sariling hayarin na ang iniisip ang takiyanan. Kasi sa ating panahon, ang nangyayari kasi, ang akala natin, ang isang pastor, dapat hinihawan buhay. Yung kasi ang mindset eh. Yung kasi ang itinuro na karamihan pastor, na ang isang pastor dapat hinihawan buhay. Dahil, kapag ikaw hindi ka hinihawan buhay, hindi sabihin, hindi ka tinatakilan ng Diyos. Ngayon, sa kanila kayo ay nakakita ng isang pastor na naghahanap buhay, nagtitinda, o
o kaya ay mahirap na doktor. Ang tanong na karamihan, wala sa kanya ang Diyos. Kasi hindi lang doktor ka, bakit ka natitinda? Nandiyan na kanata yun, nung tanong nila. Kaya na naghahanap buhay, kasi yan ang totoong doktor. Naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Ito na naman na nanloloko ng daraya. Ang itinuturo niya, ako hindi ako pwede naghanap buhay. Kasi ako doktor eh. Kailangan sususuntahan niyo ko. Nahiya ka na sa Diyos. Ako ang doktor niyo, dahil susuntahan niyo ko. Nakita ko niyo, yan ay isang panloloko. Niloloko na kayo harap-harapan. Sinatukutan niya Nakahan niyo. Gawa 18 talatang 3. Si Sancho ay talatang 3-4. Si Sancho ay naghanap buhay. Ano hanap buhay ni Sancho? Nagtatahi ng torda. Then, sa kanila inanatahi, anong ginagawa niya? Inilalako house to house. Itinitinda ni Sancho. Natahin niyo. Gawa. Kapitulo 18, talatang 3-4. Lahat na nilipon ng Diyos sa Biblia naghahanap buhay. Ang ginawa na karamihan takso na yun, ang itinuturo, ang takso hindi dapat naghahanap buhay. Kasi yung ika-2, yung inyong itinaka ka noon sa tindahan, yung para sa akin. Yung inyong sutur, nato suturtahan niyo ako. Yan ang itinuturo karamihan takso. Na hindi nila itinuturo kung ano ang nakasulat sa Bible. Ang nakasulat sa Bible, ano nakasulat? Malakias 3:10, ano kasi? Dalhin ninyo ang inyong doon ikasantundahan. Saan? Sa kananin. Sa templo. Para ano? Nagkaroon tondo. Nagkaroon gagamitin sa ministry. Kung hahayo. Kung may gagawin. Pero ito ay hindi sa doktor. Ito ay tondo ng sindahan. Yung tondo na yan, gagalawin kung meron silang nayapanlalaanan na nayagawa. Halimbawa, meron kursada. Meron kapatid, meron tayo kursada. Nagdadala ito sa Yaslan. Nakalala ang ating daddy, sister. Doktor, ang ating pagdali nasa 80,000 na. O kasi yun, yung 30,000, usapan yan. O ano, okay na sa inyo na ang 30,000 ay inanagak natin para tanggakto sa sasakyan, tanakahin, tankain, kung ano-ano pa. O salit ako, nakakasunduan tayan. Yung ang tinutukoy, yung ikato, hindi sa doktor yan. Yung offering, hindi sa doktor yan. Nakita niyo? Then, ang gagawin ng sindahan, yung pera na tumatako sa sindahan ng hawa, ang tumatako sa sindahan sa isang buwan, umaabot ng 20,000. Then, sa kakaisahan ng lahat na nandoon, na itutok natin, yung 20,000 na nakukuha natin, yung 10,000, ito ay ilanaan natin sa ating doktor kasi meron ka asawa at yung 15,000 na ito na sindahan. So, na tinutukoy, inukunin, ang natatak niya ay noong iglesia pa rin, hindi ang doktor. Nakikita ko na ninyo? Karamihan ng doktor na nanloloko na mandaraya. Nakukunan, may kanihin, may sekretary, may hiko, pero ang nangyayari, nayapananuti. Ano susunod, doktor pa rin. Okay. Ano sabi nito? Sinabi niyo sa Pilipos 3:2. Sinabi niyo na nag-ingat kayo sa mga aso.
may aso. Nag-ingat kayo sa niyang nakanang nagsasawa. Kanina nagsasawa natin. Nung sinusuko na ng aso ay nalatastor. Nalikan na natin ulit. Nalikan natin yung talata na atin sila sa kanila. Sa kanila, hanapin ko yung talata. Nalikan natin. Isaías 56, talata 11. Oo, ang may aso ay natatakaw. Ayan, no, talata yan. Ayan, nakikita nyo sa inyong screen. Naganda kayo. Isaías 56, talata 11. Oo, ang may aso ay natatakaw. Sino isang sinusukoy na aso na natatakaw? Sila'y kailanman ay walang kadusugan at ang ito ay nalatastor. Sino ang sinusukoy na aso? Ayun, talata. Neto. Sino ang sinusukoy na aso na natatakaw? Nalatastor. Ako na nasansiyan? Ayun, talata na kakanit. Dinadaka ko na sa inyo ang talata. Asan laki? Ayon sa Mateus 22, talata 4, nag-ingat kayo na, huwag kayo na inihaw ni naman. Ano kanina inihaw? Nanuko ka na, nadaya ka na. Taliwan ka sa na ang inikilalang pastor, inikilalang pala aso. Ang inaalagaan ng pastor ay nalaaso pala. Na sinasamantala kayo. Sinakakasirahan kayo. Ginagawa kayong tuhunan. Ginagawa kayo na talansidasan. Alin, ito may aso. Natatakaw. Ang tanong, bakit kaya isinisi ito? Nagsanto na ang may pastor ay may aso. Kasi ang kalikasan na aso ay natakaw. Ang kalikasan na aso ay wala kadusugan. Hindi nakukontento. Kakainin niya ng kakain sa niya. Kahit ng tiyan niya, tututok niya, kakain sa niya. Yung kanya kakain, isusuka. Kasi hindi niya kaya. Pero kakain ulit niya, sakasuka. Susuka ulit, kakainin ulit. Yan ang kalikasan na aso. Kaya ang pastor ay isinito sa aso. Kasi natatakaw sa niyaya. Natatakaw sa pera. Nakita niyo? Kaya ano naman gawin? Suzukin ninyo ang lahat ng bagay. Hindi ko nila suzukin, ni inyo kayo kinalanin sa nasayaran, sinasatin yung buhay niya. Sinasatin yung suzukin niyo. Nakailang taon tayo, ang laki na ng bahay, wala na nagtrabaho. Wala na naman ng buhay. Nalasan niyo yan. Nalasan niyo. Kasi bakit? Ginagawa kayong tuhunan. Ginagawa kayong talansidasan. Nakita niyo? Ang tansiyan kasi ngayon, maraming tao, yung tiwala nila wala sa salita ng Diyos. Ang kanyang tiwala ay nandoon sa tao na kinikilala nila na pastor. Kaya nakikita natin, ito yung sinusuko na yan nasanang nagsasawa. Ano ang nakasanang nagsasawa? Hindi naman ang taong sinagawa ng kasanaan. Nananakaw, konsatir, hindi yan. Madalas sila ay natao na sa gawain ng Diyos na sinakasindahan. Aktin sa panlinisri. Unahan yung araw-araw. Nayayarar. Ngunit ang layunin ay hindi luwalhatiin ang Diyos, kundi ang kanyang layunin ay sariling sakilasan. Kaya sila nakita ng lahayo. Kasi bakit? Para ano na yun para networking.
ang network ay nakita ng recruit. Kasi bakit? Sa bawat isang tao na recruit, tiyak, tuloy-tuloy ang kita niya. Tuloy-tuloy. Kaya nakita ng recruit, nalaman talaga yun. Kasi bakit? Nare-recruit. Pero yun, hindi nakala kasi bakit? Nagawin yun eh. Talagang pwede nilala kasi bakit? Networking kasi yun. Pero ang nakala, noon nagsasakiyan ng pastor, recruit na recruit. Inaakay ang tao para maniwala na naliligtas. Pero totoo, ginagawan sa nagsigapan. Nag-aakay na kaluluwa para ano? Para sila ay suportahan. Siyempre yan na lang, takaan isang pastor, marami na aakay, mas maraming o naakyat na pera. Mas marami kinikita. Tandaan natin, mas marami ang nandaraya. Meron totoon na pastor na hindi kayo nakakasirahan. Ito yung nasakto na nasisira. Na hindi kayo nasa kasi ito na tayo kasultito. Zihirasan na kayo ng ikato. Zihirasan na kayo ng hinaya. Kaya ito na tayo kasultito, kayo ay isinutundak ng paaral. Sa salita. Natutuloy ang ng ikato na handol sa isang taon sa kansa ng 1 pesos yan. Zansitin ang pera. Pero ito na ng daraya na manlulokong nasasakilanan ni Kristo, every Sunday yan. May kapatid, nagbigay kayo sa Panginoon. Para sa gawain ng Diyos. Para kayo ikay pantalain. Every Sunday yan, itinataalala. Itinataalala ano? Yung pagdidasal. Kasi bakit? Yung kasi intention nila. Kaya, tutunto sila sa sindahan yan, nire-memorize na kung saan nila i-influence yung tao na sila ay nagdasal. Sina-practice kaya nila yun eh. Dinadali sila ano yun, nasasana yan, dadaan sa emosyon. May kapatid, mahal na mahal kayo ng Diyos, mahal nyo na siya. Amen! Saan na yung kamahal ang Diyos? Ang nais ng Diyos ay makalinisan ng buong puso, buong kaluluwa. Amen! Paano naman? Eto yan. Nung nakikita na nasakto na nakukuha na ang kaluluwa nyo, ang isip nyo, kung gayon, nakahanda na kayo, na ibigay ang lahat sa Panginoon. Amen! Paano naman? O sige, may kapatid, dalahin ang likos kayo. Kuhanin nyo ang pera. Ayan. Kaya, lahat ng pera, nasa yan. Tama o hindi? Tama yun. Nakuha ng pastor ang inyong pera. Na, hindi ninyo nanananayan. Naipatuloy nyo? Ano ang maling lalunin? Yan ang maling lalunin. Ano yun? Yung tanhahanap ng panapit. Ginagamit ang ministeryo. Kinakasangkatan ang ministry. At tanhahanap na kapangyarihan. Influence sa na tao. Siyempre yan na nagkakaikon ni kapangyarihan, isa ang pastor, isa ang bishop, isa ang kinikilala na tanhakan bishop, oras na salita ka, takikinsa ka eh. May kapatid, meron tayong gawain. Ako ay hahayo. Susunta ako ng Mindanao. Ang inyong pastor ay manlimisyon. Ikaw sister. Meron ka negosyo. Meron ka kinikita mo. Magbigay ko sa Panginoon para ikaw ay pagpalain. Naman, ganyan sa wala ka lang yan, pastor. Ano ko kanina nila? Ito, pastor. Nagbibigay ko ako lalaki. Saka ikaw lalaki, hindi no?
Yung ako'y isisino kunyari 20,000. So, suklian ng Diyos yan, naka-eko, 50,000 pa. Ikaw na lang. O ano, no? 20,000 aking sisiyan. Kaso, ang ganda sa akin, 30,000. O sige, sakto. Ito 20,000. Kaya ang sasarat ng buhay na nasakto. Ano ang puhunan? Laway. Laway. Ang tawag dyan ay kulikitan kasuhayan. Kulikitan kasuhayan na walang tuhunan. Kaya ang dami nais naging pastor. Hindi para ang tao iniligtas, kundi para ang tao ay gawing kasangkatan na sa kanila ay susuporta. Pangalawa, pangatlo, nagtatalaan niya sila ng mga tagasunod. Para saan? Para sa sarili. Kaysa akayin sila kay Kristo. Nagtatalaan niya sila. Kaya sila ay hulahayo, nakita hulayo. Nununain ko tayo, nagtuna na ng kanyang Diyos, nununain tayo. Kasi sila nanuluhunan talaga. Hahanap na sponsor. Kung sana, hindi ka hulahayo, kung nakita na. Ano ay hahanapin? Yung may kakilala nila ng nalalaman ng negosyo. Kung nakita ng lalaki, nalalang utahan. At kakaintindihan nila yun. Kakaintindihan. Ngayon, kakasila ng gawain na marami sila kandihan, tandaan nyo, natin ng gawain. Kasi may kukuhanan sila eh. Yung kinukuhanan niya, sinasamantala nila. Paano nila sinasamantala? Ginagalit nila ang kanilang posisyon. Ginang pastor. Ginang bisya. Para nakontrol. Nakontrol ang tao. Para sila ay nakinadan. Ginang-brainwash nila ang tao. Ginagamit ang salita ng Diyos. Kasi sa salita ng Diyos ang ginagamit. Ang tao kasi naniniwala eh. Kasi nakikita niya salita ng Diyos eh. Kaya ang tao naniniwala talaga. Anong daw ay isang takon, nahusang na salita, na kapatid, daan niyo kanahal ang Panginoon. Tapos sila na mentor, na mentera. Pastor, nilatuan ako ng ko sa Panginoon. Ang buhay ko ay itinakalo ko sa Panginoon. O sige, kung mahal niyo ang Panginoon, dapat hindi niyo tinatagdalaan ang gawain ng Diyos. Dapat sinukonsultahan niyo. Dapat nilalakihan niyo. Kasi kung naliit ang ibigin niyo, tapos sasabihin niyo mahal niyo ang Panginoon, hindi niyo siya mahal. Nakakahiya kayo. Gano'n, ang gandang pakinggan. Pero ang totoo, yun ay tandalaya. Tandalaya yun. Unti-unti kayo nakuhin. Para nag-rewas ang inyong utak at kayo ay nakontrol. Ito yung sinasabi niya, ginagamit niya ang kanyang posisyon, utak kayo ay nakontrol. Bakit kayo kinokontrol? Bakit kayo ginagawa? Kasi sila ang nakikinagan. Nakita ko ninyo? Ang liwanag po na itinutunan ko. Pero karamihan ng takto na nalilito ay itinuturo, puro sa kakaisa. Nalahan na eka tayo. Pero hindi nila itinuturo, itong aking itinuturo ay nalasa talata. O nakikita na nila sila, talata ko talata. Dinadapa ko lang. Hindi nakikita na kinatak ko na sila. Ang natuturo na nito, noon totoo na yung ng Diyos. Kasi ayaw na nilipon ng Diyos
na kayo ay nanoko. Ito ay dadala para nalaman niyo kung sino ang totoo na pastor. Nakilala niyo kung sino ang totoo at tunay na lingkod ng Diyos. Ang tunay na lingkod na hindi kayo sinasamantala. Hindi kayo sinasamahan. Ang atat, naghahanap sila ng sarili karayanan. Ano kanya kasi ito, 1:11? Ano kasi? Na sila'y dapat tatahimikin. Ano ibig sabihin na sila dapat tatahimikin? Itanukha sa kanila na sila ay nayan ng nanoko, ng daraya, zahanan. Sino ito? Ito yung nataon? Zunidida ng doon pandahayan. Winawa sa kanilang isip. Ano ang pandahayan? Ng tinatahanan ng Diyos. Winawa sa kanila ang inyong isip. Para ano? Para kayo ay naging sunod-sunuran. Kinokontrol kayo. Yung ang tinutukoy na taon sinidida ng doon pandahayan. Ano pandahayan? Na yan nananamtalataya. Sinenbrainwash nila. Bakit? Dahil sa kanilang nahanay na kasakinagayan. Sinisira nila ang isip ng tao. Para ano? Suportahan sila suportahan. Nakikita ko sa ninyo? Para ito isang pelikula eh. Yung pelikula na virus na nakukontrol ng isang tao, saka isang tao ay naghenwa para sa robot, nakukunukunan na yan. Ganyan na eh. Saka ikaw ay naghenwa para ka isang robot na sunod-sunod ka na sa inyong taktor. Wala ka na nagawa. Kasi bakit? Nadaya ka na eh. Na ano ka na, nag-virus. Nag-virus ka na, kaya wala ka na nagawa. Kaya ang duhay mo, nakatuon na sa isip ng taktor. Ano kanya sa ikalawang tenso, dos talatan sa Enzo Kahilo. Ayan, nakikita niyo sa inyong screen. Ikalawang tenso, dos talatan sa nakahilatin. At sa kasakinan ay itantatalit nila kayo sa tananagitan na may kanyang takulwari. Sa isang pali sa King James Version, ang nakasulat na, at sa kanyang kasakinan ay itatalalakan kayo. O sa kahilo, doon sa King James Version, ang nakalagay doon, at sa kanyang kasakinan ay ikakalakan kayo. Ano ikakalakan? Dadawin kayong tuhunan. Tuhunan kayo. Para ano? Nakaroon sila lang? Takilasan, nakakatirahan kayo. Kunyari, tinatakturan kayo. Kunyari, inaalagaan kayo. Pero para kayo para kayo dadoy na inaalagaan, tinatatanda, sa isang araw, ibebenta na kayo. Ibebenta kayo. Naisas mo niya? Ganyan ang ginagawa niya. Inaalagaan kayo para gawin kayong tuhunan. Ikalakan. Nakikita niyo sa inyong screen. Ikalawang tenso, dos talatan tres. Ang nilo ng talata. Isinasakita nila talata ito na may taon sinadalit ang iglesia, tindahan, ministry, gawain, bilang daan ng takilasan. Sa halip na panlilipod. Nasaan niyo? Ngayon, paano sila nakikilala? Paano nakikilala hindi patas na sinlan ang titulo? Kasi akala natin, saka isang tao ay pastor, lipod ng Diyos. Saka ang tao ay nasasakilalan, nasanda sa iglesia, lipod ng Diyos. Ano yan? Nasanda sa iglesia yan. Ano yan? Totoo lipod ng Diyos.
Nahusay na turo. Hindi niya ang nakakakilanlan o kaya ang husay na turo. Saka nakasalita para anghel. Eh kung ikaw na sinasamantala ka, demonyo yan. Demonyo yan. Nananahan na sa kanya na kukunwari anghel. Pero totoo, yan ay mga demonyo na sumahal sa tao. Para ano, dayain ang mga kawawan na lang sa saya na walang kananay-nanay. Ano kami ko na sa inyo ka na sa inyo sa talatan ko ka Nasahin natin. Sa kanilang naya dula ay inyong nakikilala kaya. Saan mo nakikilala? Sa salita ng Diyos? Hindi. Saan sila nakikilala? Doon na sa alansanan sa ng araw? Hindi. Ano kasi ang talata? Ulitin na natin. Sa kanilang naya dula ay iyon nakikilala kaya. Ano ang dula? Noon, resulta ng ginagawa nila panlilisip. Ano ang resulta? Para ano na yun para naunawaan natin. Halimbawa, ikaw, tatakbukan mayor, o kaya ay congressman, o kaya ay senador. Pag ikaw ay tumakbo, yung asset mo, itetrapad mo. O, asa yung ari-arian mo? O, ito to. Meron ka sa 31 million. O, so, okay, hindi. O, ano ka na, pwede ka na tumakbo. Pwede ka na tumakbo ng mayor. Nakano ang asset mo, nakananala mo, 31 million. Ngayon, nung ikaw ay nanalo, tatlong taon pa lang, yung 31 million, naging 300 million. O, nasa pa niyo? Noon tinutukoy. Sa kanilang na ginawa ay inyong nakikilala sila. Kaya nakikita natin maraming taktor. Dati naglalakad na, ngayon ang dami sasakyan. Noon tinutukoy. Sa kanilang na ginawa, nakikita ninyo kung sila totoo. Akala kasi natin, kapag ang taktor ay nalayanan, hindi hawa. Nakakaroon ng bahay, nilkon ng Diyos. Malinaw na sila ay naya, isinudo ng demonyo. Sila ay naya nilkon ng Satanas. Bakit? Ginagamit ang salita ng Diyos para pagkatirahan ang salita ng Diyos. Ayun ang ninuon sa kahiyo. Mateo, 7:10. Sa kanilang naya dula ay iyon nakikilala sila. Noon sinusukoy. Nasa sa niyo? Yung kanilang buhay. Nalalaman niyo kung ano klaseng buhay na. 3 taon pa lang. Ang laki na ng bahay. At endoon pa. Saka nakakita ng isang pastor. Wala na naman ng buhay. Pero ang bahay at endoon. Ako, dami ko nakikita sa niyo. Ang laki ng bahay ng pastor. Wala pa naman taon. Ganda na sasakyan. Wala pa naman taon na yan. 2 sasakyan. Ngayon, kakansin na pastor. Bakit nakananaikon din ng hawa? Kasi naiisip ko ng eka nakanakansin na isa yan hindi naman ako nukansera Marami ako ng price sa kanto. So, tinandihan ko yan Kasi bakit? Sabi ni Tando, huwag kayo nakakaroon ng utang na loob. Kanilunan. Kung kanukanin niya ako ng utang, nayaman niya ako dahil ang dami sa akin ng sensensya ng tunan. Kasi nakatakpro ka. Hindi na, dahil ka ng tunan. Kung sinasanda ko yun, hindi kaya. Naklayanan pa ako sa inyo. Pero sinandihan ko ang mensahe na yan. Si Tando, sinandihan niya ang mensahe niya na nasisukuta. Aanhin mo ang kalaman ng kanando.
nakantalunan ang lahat ng bagay sa mundo kung ang panunungan nila ay nasa tahanan. Anong sense yan? O kaya, ang sarap-sarap ng buhay niyo sa mundo. Meron kang sasakyan. Ang dahil mo, aircon, nalinis, maayos, saan ka nalang pupunta? Ano ang ginawa niyo sa lupa? Lahat ng ginawa natin sa lupa ay tagdadayaran natin. Pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngayon, ang nakakagawa na niyan, noon totoo ko na Diyos, kaya nilang tagdihan. Pero kung hindi tunay na ko ng Diyos, tatagdasin nila yan. Kasi bakit? Wala naman silang malakaki sa kanan nila eh. Ang iniintindi nila, sarili nila, dindihawa ko na ito. Nakakasakol ko na ito. Zilala na, tatagdihan na ta. Kung na, zinto na sa harapan mo, kakakawalan mo ta. Tek, ganyan takas na nila eh. Sabi, tanay na ano na natin takbo, tanay. Tutukain mo na lang. Ayawan mo ta. O sila, kasalakan, ganyan tayo kasi na. Nang diyaya ng Diyos. Kasi hindi na yan. Tandaan natin, hindi lahat ng diyan ay nadusi. Ano kasi sa Zalakya 4:17. Nine, nananakakit sa inyo. Nanakakit. Hindi sa nadusi akala. Kundi, ang ibig nila ay sumunod kayo sa kanila. Ang tanong, ikaw na isang taktor na nakikilala ka na yan ng taktor? Ikaw na hindi ka ng maraming pera na hindi ka susunod sa kanya? Kaya kanya binibigyan ng pera. Sinususultahan. Kasi ang nais niya, nagpailalim kayo sa kanya. Kasi alam nila na ikaw ay hindi natatakot, hindi ka na nasusununan nun eh. Kasi bakit? Kung ikaw kasi nagpailalim sa kanya, kikita niya ka dun eh. Kikita niya ka dun. Naluluho na ka na kaunti, o kaya tinayo ka na kandahan. Anong dawan, dinasok ka ng 200,000. Pero kukuhanin yung pera sa iyo, mas malaki, tuloy-tuloy. Kasi bakit? Marami sa kakayanan, sponsor sa Amerika, sa Indonesia, sa Africa. Sususultahan sila. Kasi bakit? Itinasaanan niya, ito eka yung akin na outlet. Ito eka yung akin na saktor, kawawa eka sila. Ito wala eka sa sakyan, nakakaawa. Leka sa sin, sununan eka natin sila. Kawawa eka yung dahil ng saktor, unuunan, sunusuno. Hindi mo alam, dinadali ka na sa ng tuhunan. Luka ka ng kawawa, doon sa ilang ka, wala kang kaalam-alam. Kasi kung ang sasabihin ng taktor, leka sa sin, ito ekang taktor ko na yan ng na pera. Ang tanong, nakakakuha na ka ng pera? Doon sa Amerika? Sa hindi ka nakakakuha. Kaya ang sasabihin niya, leka sa sin, meron ako na outlet. Ito eka yung taktor ko sa Nandiyan kandilaan, ito eka, kawawa eka ito. Lahat nakaawa-awa. Sasabihin, kasi yung lukano nandoon, ikaw ang nakakawawa. Tapos, uwi na yun, nakaroon ng malaking pera ang taktor. Hindi ka nakalahatin na yun, kasi marami kang sinuntahan eh. Yung dollar kasi ano yun eh, sa atin kasi ang dollar, 58 pesos, sa kanila, peso talaga, $1. Kaya, doon sa Amerika kasi nandaka, yung exam yan. Pero pagdating sa Pilipinas, kalamanan na. Ngayon, ano daw yung takso na yun, yung kaintindihan ng takso. O yung kinikilala nung nasanda-sandesa. Tan uwi, meron saan? 100,000. Ngayon, pupuntahan ka na yun. Takso, meron sandesin. Ano sinisundahan mo, ito yung 50,000. Ikaw naman, sana natakot, sana, hulog ka na nani.
ikaw ang answer namin. Nakano ka sa taktor, 450,000. Nang sa'yo, 50,000 yan. Kaya ikaw saan ano ka? Kasi mukha kang kawawa. Tapos tuwan-tuwa ka dahil nandun ka ng sasakyan, tuwan-tuwa ka. Pero sila ng Lucano kung saano kasala. Kawawang-kawawa ang dating mo. Nakikipagpandaliin ko sabihin, kinakasangkatan na kayo na may nasasakyan ng dulaan na natatanda sa iglesia, na dulaan iglesia. Ginagawa na kayong puhunan, pero tuwan-tuwa sa kayo. Ako na po kayo aanik at ikatan, nagdadal tayo, sa karaan ng panikan, sasalaksak tayo po ay nagdadal. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Duspionoy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM-TV Miss Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras at ABM-TV sa bawat bukas. ABM-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. ABM-TV Busoy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumus na dakila. Okay yan. Okay, at ganito tayo nagsasalit sa ating araw-araw na pagsala at NTNTV online broadcast. At napapansin nyo na dito ay nag-aaral doktrina ang ating pinakalakay.
Kaya dito, dito ko nakikita na katuruan na hindi ninyo nasasakitan kahit saan. Kaya kung kayo po ay araw-araw na kinukonsider ay nakikilala nyo ang totoo at hindi tunay. Ang ating sinasalakay ay ito nakasulat sa Filipos 3:13. Nag-ingat kayo sa aso. Ayan. Nag-ingat kayo sa aso. So, ayon sa Bible, na ating sinasa kanina, ang aso ay tinutukoy sa pastor na natatakaw sa sakilasan. Kantera. Pastor na ginagalit ang ministry para sa sariling katakalan. Tandaan natin, ang isang tunay na nilpon ng Diyos ay hindi siya pipili naman ng tasik o taksa na madaling tandasilan ng tao. Kadalasan kasi, karamihan ng pastor, sila itinagawa ng tasik o outline na ituturo sa kanyang puntahan, pero nakikita na itinuturo, turo tandodona. Turo tandodona, naka-eka ka na Jesus, si Jesus eka na nasa sa krus, kasi eka dinayari ang kasalanan, kaulit-ulit. Sabi sa Henry sa S1, 2, ang sabi tatlo, nung unang araw ni Kristo ay iwanan na natin. At tayo ay nagpatuloy sa kasakdalan. Ano yung unang araw? Yung bautismo, pansisisi, naharapan ni Jesus. Lahat yan, itinuturo na niya sa una. Pero kasakal na tagal na, tinuturoan na datan ang sindahan na may karne. Ang nangyayari, tumanda na member, ang itinasakain turong datas. Ano ang datas? Ang datas ay turong pantatana, sa kakaisa, namahan ng ekan, na datas. Ano ang may karne? Ang may karne ay may doktrina, may aral, may dadala. Ayaw ituro na maraming pastor laki. Kasi kung turong datas na naman, susunod-sunod na yan ng tao sa kanila. Kasi wala nalalaman eh. Ang alam na nila, ang Diyos ay nasandahan. Ang alam na kanilang member, ang Diyos ay nasantatawan. Yun ang alam nila. Ngayon, para ikunahan nila yung Diyos, kailangan tatas pa. Nagsinsinsin ka kasi ang tansinsinsin ay tanda lang, mahal ang Diyos. Pag hindi nagsinsinsin, hindi sabihin, hindi na sa lahal. Na isa po niyo, nan ay isang uri na naya tandaraya na sinusukin ng Biblia. Naya takto na, dinadaya ang tao, na dinadalit ang salita ng Diyos. Ang isang tunay na nilpon ng Diyos ay itinasahanan niya ang doon salita. Salita ng Diyos. Naya araw, ano ka na ako isinusuro? Tamaan ka kung tamaan na ang tunay na nilpon ng Diyos. Isinusuro niya ang salita ng Diyos, naya araw, naya doktrina at naya dadala. Taana-ana. Naging ito man ay tansaway o tantutuwin o tantuturo. Diyan ninyo nakikita noon nila totoong pinakasihan ng Diyos. Sana na itinuturo noon nila doktrina, naya aral, naya dadala, diyan nyo nakikilala. Ngayon,
Paano naging hindi tapat ang isang tao sa katotohanan, lalo na kung ang taktor, nasasakilalang taktor siya. Paano siya naging hindi tapat sa salita? May mga nangyayari na ang ginagawa nila, pinipili naman ang natanatan aayon sa kanila o tatador sa kanilang sanahan o layunin. Ibig sabihin, ito yung nataktor na kasi na itinatayo sa pulpito, nung itinutulong nila, nung umaayon sa kanilang sarili at umaayon sa sanahan. Iniiwasan ang may katotohanan. Maaaring nakasakit ng damdamin ng tao. Iniiwasan nila na ang tao ay nasanaan o nasaktan ng kanyang damdamin. Kaya ang itutulong nila, ano itutulong? Tulong sa kakaisa, sa nanahanan, sa tutuloyan, na ikaw ng Diyos. Hindi ka sa nandayaan ng Diyos. Kano ay naging tapat. Yun ang itutulong nila. Kasi bakit? Ayaw nila nasaktan ang puso ng mga tao. Iniiyasan nila. Inuuna yung kanyang tradisyon kaysa doon sa aral. Ang ginagawa nila, ginagado ang kahulugan ng kasulatan upang umayon sa kanilang sariling pananaw. Kumukuha sila ng talata, pero pinapalitan nila ang talata na may tandadola. Ang kukuhanin nila sa Biblia, naghahanap sila ng talata, noon na tao ay natutuwa, noon ako nahahanapin talata, na gagawin outline na kanya ituturo. Yung para kinikinig si antena mo. Natatawa na sila, nakaya. Natuturo para ano? Para natanudon ang mga tao sa halip. Natanudon ang Diyos. Ang kanyang tayo, isinusuko kayo. Ituro ninyo ang aking salita. Ibig sabihin, nasakit man yan o hindi. Salitain mo kung ano ang nais ng Diyos. Naniwala sila o hindi. Nadali sila o hindi. Nasa ikaw, sinasalitaan mo nais ng Diyos. Anong ginawa mo? Kung layo ka, pero ginado mo ang utos ng Diyos. Ano itinuro mo? May kapatid, nagkaisa tayo. Kahit tayo nakakanta ng araw, okay yan, ang mahal na siya, nananahanan tayo. Ano nakakalakan tayo doon? Galatia 1:8. Kahit kami, o isang anghel, na mula sa langit, ang nangyari sa inyo, na anumang ebanghelyo ay itakwil. Ano nakakalakan tayo? Itakwil. Yung natutulong ng mali. Ano ginawa nyo? Pinalitan mo. Ano ang ipinalito? May kapatid, nagkaisa tayo. Namahalan tayo. Nakaroon tayo ng unity. Nasama-sama tayo. Kahit tayo nakakalasindahan. Ang nais ng Diyos, tayo nag-uunawaan. Natutunod, ang sarap ng pakinggan eh. Tayo na, yung inantay, kinikiniti eh. Pero ang tanong, yun ba ang nais ng Diyos? Hindi, ikaw ang may nais yan. Ang nais ng Diyos, ano ang nais na? Mateo 28, ang Mateo 24, sa kwa, nag-iyak kayo. Nahuwal kayo, nanoko. Ano pa? Unang Juan 4:1. Suzukin ninyo sila. Ngayon nila mahal, huwag kayong naniniwala sa bawat nagsasakilalang taktor. Nalalararo. Bawat espiritu. Kundi inyong suzukin sila kung sila sa Diyos.
Sundukin daw eh. Pero anong sinamano? Lahat katasiran mo. Lahat kaisisan mo. Hindi na inaano kung nani ang araw. Naisatuloy niyo? Ang sanlitan, no? Dito sa ikalawan Timoteo 4:3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang madaling na araw. Ano kasi? Ulitin na natin? Sapagkat darating ang panahon. Anong panahon yan? Ito yung ating panahon na sinusukoy. Na hindi nila titiisin. Ano ino kayo titiisin? Hindi sila nananatili sa araw. Hindi nila titiisin ang madaling na araw. Kundi, ayon sa kanilang sariling nilakita, ano kita? Tanlalaka sa pera, tanlalaka ni Nana, tanlalaka ni Mihawa, ay nag-iitol. Ano nag-iitol? Naghahanap. Naghahanap sila ng kanilang sariling naladuro. Ano duro? Nalakikinalanin nila, natatanda sa iglesia na sususurtahan sila. Naghahanap sila na may tanatanturo na kaya sila susurtahan, tanuan ng sindahan, bilihan ng sasakyan, susurtahan ng finansya. Yun ay kanya hahanapin na dodolahin sila. Ano? Pipilitiin sila. Yung kanyang sila. Yung dinodona sila. Paano sila dinodona? Mga kapatid, nagkaisa-ika tayo, nanlahanan tayo. Na ang tinusuko na, naladurun, pipiliti sa kanilang nalasenya. Pipiliti. Ano yun? Nagkaisa-ika tayo. Nahang-ika tayo ng Diyos. Nais-ika ng Diyos na tayo ang nag-uunawaan ng nanahanan. Ayaw-ika ng Diyos na tayo ang nakahiwa-hiwalay. Ngayon, kunikiliti. Nakikita na ninyo? Noon salita ay natututan. Nangyayari sa ating kasalahunan na hindi nila nananaman. Isinasakita nito na may taong nakgusto ang mensahe na kanunod kaysa katotohanan na tutuwin. Nakgusto nila yung nataktor na ang itinuturo, dinodona-dona sila. Kaysa yung nataktor na itinuturo, ayan yan. Ayaw nila yun. Ang nais nilang pakinggan, nung sila ay niloloko-loko, dinadaya-daya, dinodona-dona. Ano ang dadagawin kung ikaw ay isang totoo na nananampalataya? Una, suriin ang bawat aral. Kung ikaw ay tunay. Hindi lahat na nasasakyan ng taktor ay dapat makaintiganin. Hindi lahat na nasasakyanan ng dadawa o nananampalataya ay dapat ng takipanahan. Dapat piliin mo rin. Kaya naman, basahin ang kasulatan. Nakaroon ka ng sarili nun, personal na pagpapalipit. Hindi yung unaasa ka lang, pataktor mo. Kaya, unaasa ka lang, kung ano ituturo ng taktor mo, yun ang pinapaniwalaan mo. Kaya ngayon, hindi mo alam, niloloko ka na pala, pero tuwa-tuwa ka pa. Kasi bakit? Wala ka kasi anon eh. Hindi ka napapalipit. Kaya wala kang anon. Hindi ka nagdadaka. Kaya uli mo ng bahay, wala. Hindi ko napapalipit ng dahil doon. Kaya no? Huwag unasa. Nanan. Huwag unasa nanan ka. Sinasabi ilang taktor. Ng tao. Saan naman sila kinikilala. Huwag kang aasa. Kaya kailangan, nakaroon ka ng sariling pagpapalipit. Ang atas, hanapin kung ang itinuturo ay naaayon ka doon
kasahalagan ng panlipunan nyo. Pag ikaw ay nakikinig, na ikaw nagdadasal ng Santo, marami ka na ano eh. Ngayon, may sinalita ang takbo mo, na isang salita na, alam mo, wala kang dado. Ano? Kanatin na kang dado. Kanakita mo wala. Anak ko, kasi ng takbo mo. O takbo, mali ang isinusuro mo. Yung isinusuro mo, wala kang dado eh. Yung nakain ka, pwede na nakain ka kahit mali ang araw. Hindi naman kaya takbo. Anak, ano hinilatakbo mo? Sitain mo na yan kung isang pipilitin na kaya nakain ka ng lahala kahit mali araw. Sitain mo na takbo mo kasi ay spirit ng demonyo, ng daraya yan. Ang kasatasan sa Diyos ay nalalahon nila kanya kasatasan sa kanya kanisa. Yan ang pinaka-importante. Ano yun? Kasatasan. Kasatasan ka sa Diyos ay nalalahon nila na ikaw ay satat sa kanya kanisa. Kaya ang tunay, ang isang tunay na ministro, pastor, ng dalawa ay hindi sa sulod ng sariling opinyon, kundi sa tahayan ng katotohanan na kasulat sa Biblia. Ano po ang tayanin? Ang tayanin ng isang nalalarang na hindi tata sa doon katotohanan ng salita ng Diyos ay naaari niyan na inigaw ang mga tao. Kahit dinadali sila ng talata ng Bible. Na nakakit. Na kinikilala ng pastor, Bishop, na tatanda sa Iglesia, ng talaay na talatan nigaw. Na inigaw na kayo, wala sa kayong kaanan-anan. Kaya, dapat ang bawat mananampalataya ay tinatawagan na salukin ang lahat ng araw. Salukin nyo. At dapat nanatili kayo nakatayo sa doon salita ng Diyos. Kahit nag-iisa ka yan. Nanindigan ka sa salita ng Diyos. Anong dapat gawin? Unang Juan 4:1. Nagtatok na tayo, naksato. Naya ninanahan, ay nakasulat. Unang Juan 4:1. Naya ninanahan. 1. Huwag kayo nakipaniwala sa bawat espiritu. Kundi, inyong sudukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit kaya? Sapagkat marami ang nasilitaw na dulaan sa kalibutan. Ano kami? Sudukin daw natin ang mga espiritu. Ano ang tinutukoy na susundukin ng mga espiritu? Ang tinutukoy ng mga espiritu, ito ay mga pastor ng dalawa, mga Iglesia, mga nakatanda sa Iglesia, mga nakakailan ng Diyos. Bakit sila tinatawag na mga espiritu? Kasi ang dala-dala nila, salita ng Diyos, kaya espiritu ang tawag. Ngayon kami, sundukin ninyo sila. Kung sila ay totoo sa Diyos. Ang tanong, sinusundok nyo ba? Hindi eh. Ninonoko na lang kayo. Tuwan-tuwan sa kayo. Pinakakasirahan na kayo. Kinikilala na sa sila na lingkod ng Diyos. Kaya, kasalanan din nyo. Sa bagay, dahil hindi nila alam salita ng Diyos, ngayon naunawaan nila. Nakita nila yung aking sinuro. Ngayon kung kayo natatanong ko ta, yun na ang kasalanan. Kasi naunawaan nila Nakita na ninyo, tapos, kaya ngayon, kayo ay
Sunod sa kasundahan nyo, kausapin nyo sa kayo. Doktor, nakita ang laki ng dahan mo wala ka na nasasaho. Saan nanggaling yan? Sinukasin nyo na. Ngayon, kung isa na ikaw naninindigan, lumayas ka na dyan. Kasi hindi tunay na doktor yan. Yan ay nasasalanan yan. Dinagamit kayo bilang puhunan. Ngayon, ito huling talata na ako nanasahin. Pero ito hindi ko na ito nakasawal-soy. Nakalagay sa Roma 18 at 16 talatang 18. Ano ka nilon? Nakahin nila lang ito, kansador. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisitan lingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling siyan. Ano siyan? Kakilangan. Ano kanila talata? Ulitin na natin. Roma 16, talata 18. Sapagkat ang mga gayon. Sino sinusukin na gayon? Mga doktor, mga manggagawa, mga gisya, mga sasakyan na nakasalakan nila. Ano kami? Ay hindi nagsisitan lingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling siyan. Ano siyan? Kakilangan. Ayun sa kayo. Roma 16, talatang 18. Okay, maraming salamat po sa lahat na sa atin po ay nakasanood dito sa ating programa ang NDN-TV online broadcast. Maraming salamat po at sa atin po ay maraming nanonood sa Jukaya, sa Julacan, sa Nanapiha, sa Isabela, at naging sa ilang dapat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na nasasalalay. Hanggang kami, bukas po, tayo po ay nakanakana. forever, you and me stay together like pen to paper. We're forever. I could live a life full of wonder. Without you, nothing will do. What if we ran away? Just us, no plans inside. What if we took our dreams, the stories we could write? No matter where
forever. You and me stay together like pen to paper. We're forever.